Alright, so another evening, another learnings tayo. Mag-alas 7 na, walang overtime kasi maulan-ulan eh. Pero may ginagawa pa kami rito. Ano na, Rick? Ay, good evening, sir. Good evening. So si Utol, si architect, no? Shoutout. Sino shoutout natin? Kay Maricel. Ate Maricel from Davao, no? Wow, medyo kamusta ang Davao ngayon? Kamusta ang Davao? Malaga pa sa peaceful. Peaceful, ha? Rick, so anong natin yun dyan? Anong baon natin yun dyan? Saan daw yung part 2 natin Part 2 ng yung tutorial. O nga, no? Kasi beam tayo, tapos na tayo sa main bar, sa stirrup na naman. Okay. Meron ka dyang isa-shoutout? Uy, kawawa yung mga, yung mga taga Bicol, sige, sunod nating video, vlog natin. Yung sa may flood. Nasaan yan? Yung sa wind, yung wind load, tsaka yung flood load. Pati yung wave nga, yung impact ng wave. Nasa coding yun, ha? Mababasa natin sa yun. Mababasa natin sa NACP yun. Yung effect ng wave, ng alon, ng baha. Dinidesign din yun. Tapos yung sa wind tunnel natin, yung sa may yung hangin ng bagyo. Nasa coding yun, 'di ba? Yung effect ng hangin sa bubong, tsaka yung effect ng wave, ng alon, ng baha, dulot ng baha sa foundation, tsaka sa wall, tsaka puting, wall, tsaka poste. Mababasa din natin sa NACP. Paano? So for reference natin, anong araw ngayon? Friday, October 25, 2024. Sige, cut ka muna dahil hindi masyado mahaba yung tutorial natin. Kasi stirrup lang naman Sige, putulin ka muna. Sige. Okay, Rick, so na-set up ko na. Start na tayong tutorial. Medyo short tutorial lang to kasi nasa part 2 na tayo. Yung previous, yung part 1, yun yung sa may mga main bar at extra bar, Extra bars. So ngayon, stirrup na lang. So pag sinabing stirrup, konti lang, short tutorial lang to. Okay, so let's start, So meron tayong pag sinabing stirrup na, Rick, ang labanan doon hindi na span. Span din, kaya lang to center line. Kaya nga sa center lang ng beam or girder. Okay, may sinulat tayo rito. Merong sa face of column concrete 50 mm. Yung pinaka kasi ito palaging marami nagde-debate during sa construction kung ilan bang spacing nun, pinaka first stirrup, tapos yung depth of beam meron 2H nakalagay sa code to, pero kung nagde-design pa lang, yan, kailangan tong 2H. Pero kung nasa site ka na, pinaka tawag nun, nasa blueprint na to. Kung nagde-design ka pa, kailangan to. Pero sa site, pang double check mo na yan, pang double check na lang. Ibig sabihin itong 2H, required na may stirrup. Depth of beam times 2, dyan kailangan ng stirrup. Tapos, yung sobra nun, yung tinatawag na rest. Yung pinaka minimum na lang na required na stirrup. Alright, so, anong reference natin doon? Ito, pakita natin. Yan, ang reference natin is ACI 318-2019 tsaka NACP 2015. So ito yung natin, ito yung reference natin. Kasi pag hindi natin nakita sa 2015, makikita natin sa ACI. Yung take note, kunin nyo, free download naman to sa internet. Yung merong commentary, kasi explanation nyo, ito yung explanation. Sa NACP 2015, Rick, walang explanation. Ikaw pa mag-i-interpret niyan. Yun ang problema. Ito para kasi yung code natin parang ding pang-abogado. Parang pang-abogado ba? Ito sa sa ACI, merong commentary, may explanation yung mga code doon. Alright? So, stirrup, pag pinag-uusapan, So, pag sinabing stirrup, ito yun. So, chapter 4, meron yung reference natin doon, ibalik natin ng konti, ibalik, yan, saan natin kinuha yan? So sinulat natin dito, dapat may ebidensya tayo, meron tayong supporting document, may reference.
Nandun yun sa chapter 4, structural concrete. Section 418.4.24. At both ends of the beam, ng both ends ng beam, hoops shall be provided over a length of at least 2/8. Yan. Yung hoops daw, yung stirrup, ipoprovide daw yan sa 2 times depth of beam, measured from the face of the supporting member. Face, no? Supporting member, which is ang column, towards the midspan. Yan. Midspan ng labanan. Basta beam na or girder. The first hoop shall be located not more than 20 mm. Ito na, oh. So, ang dami nitong, madami nako-confuse dito. Ang dami nagde-debate, yung inspector tsaka yung GenCon. Diba? Ito, sa code na yan, 50 mm. From the face of the supporting member, which is ang column, or ang wall, depende na lang. No? So, spacing of hoop shall not exceed, hindi na natin pinakita to. So, yung pinakita lang natin is, saan natin itong kinawang 50 mm ng spacing ng first stirrup. Kasi hindi pwede imbento lang. Hindi pwede, dapat may ebidensya tayo. Alright? Makikita sa code yan. Yung 50 mm, yung 2 times h. Alright? Tapos, ang tanong dyan, Rick, what type of stirrups? Anong type ng stirrups ang gagamitin natin? Etong naka-seismic hook, may seismic hook. Etong isa na lap, tatawag dito is lap stirrup lang. Sabihin, naka-lap splice lang siya. Ganito. So, anong gagamitin natin? So, ang sasagot niyan is ang code, hindi tayo. Sige. Next slide is yan. Sa chapter 2 ng NSCP, minimum design loads. Chapter 2, page 227. Free naman to download sa internet. Grab kayo ng copy nito, download, free download naman eh. Ano sabi dito? Concrete frames. Concrete frames required by design to be part of the lateral force resisting system shall conform to the following. In seismic zone 4, they shall be special moment resisting frame, SMRF. Kung nasa zone 4 tayo. Number 2, in seismic zone 2, they shall as minimum be intermediate moment resisting frame, IMRF. Alright, so saan ba yung zone 4 na yan or zone 2? Tara, next slide is may mapa. Rick, zone 4, halos buong Pilipinas. Halos buong Pilipinas naka zone 4. Yung Palawan, tsaka itong Tawi-Tawi, yun sila lang ang zone 2. Okay? Yung zone 4, ibig sabihin, mas grabe ang activity na, mas malindol. Mas malindol. Ikaw, papapiliin ko, Rick, saan mo gustong tumira? Sa zone 4 na palaging lumilindol, malakas na lindol? O sa zone 2 na walang masyado lindol, pero kung lumindol, mahina lang. Pero, malapit ka naman sa South China, sa West Philippine Sea. Ha? Ay, ikaw, Rick, kasi insik ka, mas gusto mo tumira. Mas gusto mo tumira dito sa zone 2. Diba? Ang problema nila, yung mga Chinese dito, Rick, mahina lindol dito, kaya lang, yung nga lang, pagka nag-nuclear, wag naman pagka sumiklab yung digmaan, wala, ito talaga mapiktuhan sila dito, Rick, sa Palawan, Tawi-Tawi. Tayo, nasa Cebu tayo, di zone 4. Actually, buong Pilipinas halos zone 4. So, balik natin. Kasi nasa zone 4 tayo, special moment resisting frame. Pag special moment resisting frame, ganito ang gagamitin natin. Yan. Yung hook. Ito, mamaya, babanggitin natin kung kailan to pwedeng gamitin. Di ba? Yan. Okay, chapter 4, structural concrete. Kasi, zone 4 tayo, eto na. Seismic hooks, no? Seismic hooks used to anchor stirrups, ties, hoops, and cross ties shall be accordance with A and B. Ano yun? Minimum bend of 90 degrees for circular hoops. Yung mga round, yung mga bilog na column or beam. Hoops, hindi kasi pag sinabing hoops, sa sa column. 90 degrees and 135 degrees for all other hoops. So, pag bilog, 90.
Pagka yung rectangular or square, 135 degrees. Ibig sabihin, ito 135. No. Kasi nasa zone 4 tayo palaging lumilindol at malalakas. Ito yung pinaka-hook natin. Hindi ito lang. Right? Ito hindi ito binanggit. 180 hindi binanggit sa code. Pag nakita natin, tsaka natin discuss. So, hindi natin pwedeng i-discuss yung hindi pa natin nakikita sa code. Although baka nandiyan yan lang. Kaya lang, sa next vlog na lang. Para hindi tayo magbigay ng wrong information. Alright, so ito yon. Close. Ito gagamitin natin, di ba? Closed loop stirrup ang tawag doon. Yan. Seismic hoop, ito yung pinaka parang tenga-tenga. Ito yung 135 degrees. Galing dyan, 135. Kung sa kabila, 135. Ang nasa code is 6D. Galing sa center nitong bakal na to, rebar, center, hanggang sa dulo, 6D yan. 6 times bar diameter. Kung 10 mm itong gamit mo, edi 10 times 6, 60 mm. No? Plus, kunyari, ito is 25 mm, edi 12 medya. So, hindi pa abot ng 75. So, obligado ka gamitin tong 75 mm. Kasi, pag yung 60 mo, hindi abot ng 75, obligado kang gumamit ng 75. Kaya nga 3 inches. Ngayon, Rick, ano tong 10D na yan? Kung ikaw, rebar engineer ka, pang mabilisan, ang ginagamit namin, Rick, is yung 10D. Dati yan, ayun yung luma. Pero safe na yan. Safe na yan, 10D. 10D, 10 times, kunyari, 10 mm to, di 100 na. E di sobra na. Safe na, di ba? Ngayon, ginagamit, etong pinaka, the best to kasi, kung 10 mm tong stirrup mo, 100. Kung 12 mm, 120. Pasok, sobra pa sa 75. Diba? Yung pinaka-latest, hindi na nga 10 direct, 12 din pero outer to outer yan, outer dito, tapos dulo nito. Kahit 10D, pasok na, pwede na. Pang mabilisan lang na cutting list. Pero as per code, dito yun, ginagamit. Diba? Kasi magko-compute ka pa 6D, diba? Tapos i-re-refer mo pa kung abot ba ng 75. While gumamit ka na itong 10D, sure ball, lagpas nito. Lalo na kung 12D. Kaya lang ang 12D, nakapabor lang kung 10 mm, 120. Kung 12 times 12, diba? So yun nga, pang mabilisan na ginagamit sa cutting list. Alright? So next slide. Ito na. Kasi naintriga tayo ibalik natin naintriga tayo kasi may magtatanong talaga niyan na, di ba ganito? Ako dati, na-encounter ko to ginagamit din namin dati yan. Ginagamit din dati yan. Yung nung hindi pa tayo nagbabasa ng code noon. Ngayon palagi tayo nagbabasa ng code, parang guilty tayo, no? Parang guilty, di ba? Tsaka yung naka-experience tayo ng high-rise, wala na to, hindi natin to na-encounter. Ito na palagi. Noon pa man, kahit di natin nababasa pa yung code, yung inisipin natin, sa mga high-rise, ganito na lagi nagamit. Pero yun lang, wala tayong reference. Kasi hindi pa tayo nagbabasa Ngayon nagbabasa na tayo, tsaka natin double check. Alright, maraming magtatanong niya, Rick, ba't ganito? Diba? May mga ibang project na gumagamit ito, kahit tayo gumagamit ito dati. Diba? So, hinanap natin. Yan, hinanap natin. Hinanap natin sa NEC, sa ACI 318, Building Code Requirements for... Sa left side, nandito yung code, nasa kabilang page. Tapos yung explanation, yung commentary, nandito. Yan. So, anong sabi nila? Ayan, pwede gumamit itong lap, ang tawag ito, lap stirrup. Kasi naka-lap splice Naka 90 degrees, tapos 12D 12D. Yan ang tamang sukat niyan. Naka 90 degree hook, tapos yung lap niya is 12D. 12 times bar diameter. Okay. Pinapayagan lang siya ng ACI gamitin to kung spalling restrained by slab. Kung may slab dito, Rick. Kasi hindi siya bubuka kasi meron siyang nakasangga, di ba? Kasi pag dito yan, spalling can occur. Ano sabihin ng spalling, Rick? Matutuklap.
o matutuklap, di ba? Alright. Yan. Sabi ng ang ACI, pagka sa kanto mo gagamitin yan na wala siyang suporta, wala siyang slab dyan, or ano, hindi ka pwedeng gumamit nito. Sa ACI, hindi ka pwedeng gumamit nito. Gagamitin po lang tong ganitong forma pag meron nakasangga dyan, kasi hindi matutuklap yan eh. Paano matutuklap yan na may slab yan? Pero pag sa mga kanto wherein wala siyang slab, potential spalling, potential na magtuklap dyan. According to ACI yan, gagamit ka ng 130 degrees itong ganito na seismic hook na. Remember, yung ACI is American. Hindi ko pa nabasa dito sa section na to na kasi sa Amerika to eh. Yung NECP sa Pilipinas. Okay? Well, pinapayagan naman ng ACI na ganito sa Amerika. Diba, sa Amerika? Or sa mga lugar o countries na ina-allowed to. Alright? So totoong mayroong ganito at ina-allowed ng ACI yan. Ngayon, depende na lang sa designing engineer kahit sa Pilipinas. Actually, nasa code naman talaga Rick, na pwedeng hindi sumunod sa NECP. Depende sa designing, depende sa engineer of record. You see, kung sino yung engineer na pumirma ng blueprint o sino ang designing engineer. Kasi siya naman talaga mananagot. Nandun yun sige, sa next vlog ipapakita natin yung statement na yon na exemption, exemption. Otherwise, kung hindi susunod yung designer, kaya lang dapat mas matibay pa yung niya. Kung di sa susunod sa code, dapat provided na mas matibay pa yung gagamitin and supported by computation. Yun ang pagkakasabi sa code natin. Alright? So yun na ngayon, ang tanong John Rick, sa Pilipinas pwedeng gumamit nito? Pinapayagan ng code. Basta kung sino yung designer, siya mananagot. Hindi ko lang na-screenshot yung yung statement na yun Sa susunod na vlog, hahanapin natin sa NECP, i-cut natin, tsaka i-paste natin para klaro, na ang mananagot talaga kung sino yung pumirma ng plano. Diba? Okay, kasi seismic 4 tayo zone 4 tayo baka hindi kayanin ng pagganto. Pero definitely sa mga high-rise project natin, walang ganito, hindi pinapayagan. Alright, tas ang tanong, last na tanong, pwede bang weldingin yung kabilya? Ito. Ang code ang sasagot. Hindi tayo. Makikita sa chapter 4, Structural Concrete, page 111. Welding of stirrups, ties, insert, or other similar elements to longitudinal reinforcement, meaning longi means ang main bar. Required by design shall not be permitted. In short, yung stirrup or ties hindi pwedeng weldingin sa main bar or sa extra bar. Pero pinapayagan mag-welding ng splicing, meaning main bar to main bar. I-splice mo yung main bar, either beam or column, pinapayagan rin. Pwede rin mechanical, yung coupler or welded splices of deformed bars and tensioner points. In-allowed yan. Pero mahaba yan, hindi ko na kinopya kasi liliit siya atin lang yung ebidensya. Basahin na lang nila yung kadugtong nito. Alright, so pwedeng mag-splice ng main bar, ng column tsaka beam. Pwede, lap. Pero bawal mag-splice ng stirrup o kaya anilyo or ties o hoops sa main bar. Stirrup to main bar, bawal. Alright? So, tapos na. So, hanggang doon muna, Sige, Rick. So, atras natin. Sige, bye-bye.